What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita mga kababayan. Nag-issue na nga ng subpoena itong bangag na administrasyon laban sa ating Vice Presidente na si Sara Duterte mga kababayan. Nawika nga ng taong bayan ang lakas ng amats nila no, na pagdating sa mga bangag sa mga magnanakaw ng kabanang bayan, di umano, pinoprotektahan ang mga ito. Ngunit itong ating Vice Presidente na tumatayo lamang para sa kanyang karapatan at para sa kanyang mga tao, hindi kayang bigyan ng proteksyon. At siya pa ang ginawang masama sa kwento ng mga bayarang media. Ay nako naman talaga. Kung kaya naman ng tinanong ng taong bayan sa kung anong magiging hakbang ni VP Sara dito, sa subpoena nga ng mga bangag at pulpul na kongreso, ating malalaman sa video na ito. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Dagdag pa rito mga kababayan na ang relasyon no, sa pagitan nila Bonget at ni VP Sara mukhang hindi na talaga magkakaayos pa. Sapagkat wika nga ni Professor Tikia no, na isang political analyst na itong sinatambalos Liza Bonget ang nanguna o nag-trigger no, sa away upang tirahin o siraan ang mga Duterte. Partikular na nga itong mag-ama no, na sina VP Sara at Tatay Digong. At wika pa nga niya na tama lamang ginagawa ngayon ni VP Sara no, na harapin at butatain itong mga aligasyong binabato sa kanila. Na dahil doon mas lalo pang ang nakikita ng taong bayan ang halaga ni VP Sara na maging presidente ng ating bansa sa taong 2028. No? Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Aga pa niya sinabi yan para hindi umuwi sa ganito. Kasi uulitin natin, no? Sino ba nagbigay sa kanya ng confidential and intelligence fund? Hindi ba si Presidente? Hindi ba noong August 2022 nag-request ang Vice Presidente, in-approve niya, in-authorize niya at sinabi niya coordinate with DBM. So may planong sinabit kay Presidente, in the assessment of the President, okay bigyan. So dapat hindi nga ang sumasalag ang Office of the Vice President. Hindi ba dapat siya ang nagsabi? Bakit ko siya binigyan at saan ginamit? So kung sana maaga pa lang nagsalita, kunyari sinabi niya kay Speaker, between yan sa amin, huwag kayong makialam. Madali sanang natapos ito Ang problema, hindi siya umiimik at pinababayaan niya ang persecution na nangyayari sa Vice Presidente. That's good you mentioned, Ms. Mulu, about yung silence. No? Kasi a lot of people were saying that finally, well, nagsalita na rin si Pangulo. But the question is, while they said this may be his toughest reply in the last 2 years, ang problem daw, it was still very indirect in terms of what do you mean? Do you agree with that, Ms. Mulu? Yes, I agree with that, Diego. No, when the president takes center stage, this president does not really like doing a national address, having a conversation with the Filipinos. No, in his 2 and 5 months in office, wala naman siyang pakikipag-usap sa bayan na nangyari. So itong tape na video at release yung script bago tinape, kita mo, I guess it's his way of sensing nasa akin ba ang public dito. At makikita mo pagkatapos na nalaro yung video na napanood ng taong bayan, makikita mo yung reaction These days kasi ang hindi mo nakikita ang reaction sa taong nasa labas. Nakikita mo ang reaction dun sa emoticons. At nakakabagabag na ang isang pangulo lumabas ng ganun tapos pinagtatawanan lamang. Kaya mismo I'd like to touch up on that sa sinabi nyo. Do you think he could have been more specific in regards kung ano ang gagawin ko, ano yung ginawa niya sa akin na mali? Or could he have done this earlier para medyo ma-avert tong kaguluhan na ito and early on na settle na itong issue? Yeah, tama ka dun, Diego, no? Early on, nung question pa lamang sa budget at binalasubas ang Vice Presidente, dapat sinabi na niya yun na, Speaker, tigil niyo yan. Ako ang nagbigay, ako ang nag-authorize niyan. Wag niyo niyang pag-usapan. Pwedeng ganun Pero inalaw niya. Ngayon, tama ka rin dun, Diego, dahil dapat merong actionable. Ano ba yung gagawin niya? Parang motherhood At nag-adjust siya sa lengguwahe ng mga Duterte nung sinabi niyang yung tokhang, yung chichirya, hindi yan usually language niya. So makikita mo pag diniconstruct mo yung sagot niya, talagang ang target ang DE, yung base ng mga Duterte. Hindi naman yung mga nakapag-aral o mga negosyante. Kasi ang negosyante at nakapag-aral, ang tatanungin natin, how do we resolve
Kasi walang kuwan eh. Mm. In effect, walang resolution. At pag walang resolution, ang bayan ang naghihirap, ang bayan ang nag-iisip. Paano ba ito? Paano ba natin maipropromote ang ating Pilipinas kung ang dalawang ating mga leaders nagbabangayan? At makikita mo talagang kahit nga yung sagot ni Vice Presidente, nagulat ako nung in-invoke niya si Benigno Aquino. Yes. So, sa tingin ko, hindi mare-resolve na may mga kampo nagsasabi na tigil muna, mag-usap. Sa tingin ko, tumawid na tayo doon sa tulay Irreparable na, sa tingin nyo? talagang confrontational. Sa tingin nyo po, irreparable na? Oo, Angela, very irreparable. Pagka kagabi, nagsalita rin ang dating Presidente Duterte. So, makikita mo na mapipilitan tayo muli na humusga bilang Pilipino na ginawa natin noon. Mm-hmm. So from President Bongbong Marcos, let's go to the sister, Senator Amy Marcos. Nagkaroon hindi na pulingid sa kaalaman natin yung mga statements si VP Sara regarding sa kanilang ama, yung kukunin yung Dabi, tatapos sa West Philippine Sea, but she stood by her, no, Senator Amy Marcos. What do you think ngayon? Ano ba dapat? Kasi nung nandoon sa Veterans Memorial Hospital, yung Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, she also went there, diba? Along with sila Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, etc. She visited the Chief of Staff. So ano ba yung dapat niyang gawin? Should she maintain this kind of friendship with the Vice President Sara Duterte, o dapat bang dumistansya na siya dahil may sinasabi na tungkol sa pagpatay na, no, sa presidente itong si VP Sara? Angela, napakahirap ng posisyon ni Senator Amy, no? Una, siya ang guardian ng ligasiya ng kanyang tatay. Makikita mo naman sa pagiging senador niya, parating yun ang ini-invoke, parating sinusundan yung mga programa ng tatay niya, parating nagiging alituntunin niya sa public service yung mga sinabi ng tatay niya. Napakahirap dahil siya ay isa sa dalawang gobernador na sumanib at tumulong kay Presidente Duterte. So merong ganong historical. Masakit dahil kahit nakabalik na dito sa Pilipinas ang pamilyang Marcos, si Duterte lamang ang nagpalibing sa kanyang ama. Masakit dahil siya ang nagkumbinsi. Actually, siya ang nagtayo ng unity team. Architect. Kaya hindi masisi, no? Kung sabihin ng mga Duterte na walang utang na loob itong si Junior, no? Na matapos ang mga magandang ginawa para sa kanilang pamilya, ganyan naman ang balik sa mga ito. Hay nako, nakakadismaya nga naman. Napakahirap. Wala akong mapapayo sa kanya. Siguro kailangang maging mahinahon. Mahirap naman kasing pumanig siya kay Vice Presidente. Pero alam naman natin na, very That's what she's close. doing right now. Yeah, oo. Yeah, oo. Napakahirap. Oo. But what about VP Sara to Senator Amy Marcos? Dapat bang magka-ties na rin siya? Well, kasi alam mo, ang hindi alam ng publiko, silang tatlo ang nag-decide kung sinong tatakbo. Sila lang tatlo. Wala doon ang unang ginang, wala doon mga strategy. Sila lang tatlo nag-usap. At doon sinabi ni Vice Presidente, ikaw na ang tumakbo. So, nagparaya. Makikita natin si BP kahit na doon sa yung tumataas ang boses niya, nai-stress na siya. Ang gusto lang naman niya magtrabaho. Ulit-ulit na sinasabi, magtrabaho na tayo. Halika na, gawin na natin ang dapat nating gawin. Siguro hindi niya talaga nakilala si Presidente Marcos. Siguro doon sa promiso kasi na silang tatlo ang nag-usap, nawala kasi si Senator Amy sa governance. Yes. So yun, very telling kasi kung yung nagtayo ng unity team hindi kasama sa governance, sino ang tulay ni Vice Presidente? Nakita natin talagang tinatabi siya. Miss Mo, I'd like to ask, no, in your opinion, ano ngayon po ang impact nitong nangyayari, no, between the Duterte and the Marcos camps sa upcoming elections? Because we all know yung Marcos brand is carried by Senator Amy Marcos, predominantly also with PBBM. Hati sila doon. And si Senator Amy is, ika nga, nasa gitna po. No, so how should voters take this, yung mga loyalists ng Marcos or Duterte? And how will this impact yung mga ini-endorse nila this coming midterm? Well, maganda yung tanong mo, Diego, no? Malaki ang impact nito sa eleksyon. Makikita natin ang bawat kampo, hindi naman talaga seryosong gumagalaw. Hindi katulad dati ng mga ibang panahon, ang pre-campaign, maingay na. Pangatlo, ang sinet up ng alyansa or the admin party are people who can win on their own. So kung titingnan mo yan, 6 dyan ang kayang tumindig on their own without any endorsement.
6 ang kailangan ng tulong. Nasaan ang kapatid, si Senator Amy? Nanalo siya rank 8 noong 2019. Tumataas siya. In fact, naging 4. Pero ngayon, parang bumababa siya. So she's suffering because of the Marcos brand. Can the president endorse? I don't think he has an endorsement. Kung kayong aking tatanungin mga kababayan, iboboto niyo pa ba itong si Senator Amy Marcos bilang Senado sa ating bansa? Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Dahil kung akong tatanungin, wag na. Dahil binigyan na natin siya ng chance na magsalita, no? Sa mga alam niya at patungkol sa pagpupulburon ng kanyang kapatid, sa mga smuggling cases na kinasasamputan. Ngunit wala tayong narinig mula sa kanya. Kaya tama na. No to Marcoses na. Power like the former President Duterte. Very critical rin yan kasi sa pagpupulso namin, nakikita namin galit ang taong bayan sa mga nangyayari. Dati kasi alam mo, Diego, ang korupsyon, parang yan yung ang kandidato, may ilang babae. Okay na, sige na. Ngay, dati umabot tayo dun sa punto, bago ng kay former President Noy Aquino, ang korupsyon hindi na pinag-uusapan, given na. Pero these days, talagang masusuka ka dahil talamak at ang binabawasan, pondo ng bayan. That's right. So ang taong bayan, malaking impact yan sa kampanya. Ngayon, ang administrasyon may control sa pera at sa makinarya. Bago ang machine na Miro system, hindi natin alam pa yan kung paano gumana. So malaking question yun doon. Kakayanin ba ng oposisyon? Ang isang problema dyan, hindi pa na-define sino ba talaga ang oposisyon. Tama po, Ms. Malu. Sino ba ang oposisyon? Yes, oo. Kaya ang taong bayan naguguluhan Kasi sa tracking namin, tinatrack namin yung supporters na pro-administration at anti-administration. Na baka bawasan yun at lahat pumupunta dun sa gitna na neutral. Na ang pag-aaral namin, pag na-define kung sino yung oposisyon, yung gitnang yon na palaki ng palaki, doon yun pupunta. Ms. Pedigo, I want to go back dun sa usapin ng confidential funds. So dito talaga nag-ugat ito mga pangyayari na ito. Do you agree po ba na itong si VP Sara, yung kanyang latest behavior ay diversionary tactics lang para hindi masagot itong mga tinatanong sa kanya sa House? Kung syempre yung mga netizens, nakikialam din sila, meron din sila mga opinion dito. Ang sa kanila kung umattend daw siya, 'di ba, first hand ng hearing hindi na daw po nangyari ito. Oo, tama sa isang banda na dapat umattend siya ng mas maaga. Pero ang titingnan natin, kaya hindi siya siguro umattend ng ganun kaaga dahil siya ay vice presidente at DepEd. So, maraming sanga-sanga. Yung pagtawag sa mga tao, at nakita naman natin lahat na halos tinawag, no? Sa yung kanyang pagkakagalit ng Sabado ng madaling araw, dahil na sa ginawa sa Chief of Staff niya. Ako rin naging Chief of Staff, kung meron akong among katulad niya na hindi iiwan, matutuwa ka, magkakaroon ka ng tapang ng loob. Pero doon maling-mali kasi ang Kongreso na ilipat mo ang isang detained for contempt, ililipat mo sa Women's Correctional. Ano ba ang Women's Correctional? Ang Women's Correctional ay isang preso para sa akusado at convicted. Hindi naman po akusado si Atty. Lopez. Hindi naman ho convicted. Ang conviction galing yan sa korte. So, bakit mo gagawin sa madaling araw? Ako, kung tingin ko, kaya yung ginawa, kasi hindi nila mapaalis si Vice Presidente sa kwarto ni Congressman Pulong. Ang sense nila, para daw tinatapakan ang institutional independence ng legislative branch. Yun naman kapatid. So, hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling yun. Just had the Office of the Vice President receive the copy of the subpoena. Kailan nyo siya inaasahan na pumunta sa opisina niyo? By Friday po, November 29. Okay. So paano yun? Kasi sabi namin merong hearing sa Friday. Opo, ang purpose po ng subpoena is to shed light dun sa mga utterances ng Vice President. So, parang may conflict of schedule tayo Friday, may house din. Paano? Ano oras siya kailangan siya sa review? So, usually po naman po anytime po, pero by 9 o'clock, dapat... Sir, what if we need sa Friday? Pwede naman po siya magpadala ng emisary or ng kahit na sino messenger para i-reset o kung ano yan. Pwede mag-reset? Pwede naman po siguro kung talagang may urgency na. Pero sir, basically, kailangan nyo ba siya?
Sana po, mas maganda kung mismo yung Vice President na po. Grabe mga kababayan, sinabpina na ang ating Vice Presidente. No? Ang katanungan ngayon, sino kaya ang may utos? Itong sabpina, si Bongbong Marcos ba, si Riza o si Tambalos? Anong sino sa tingin nyo mga kababayan? Ang kanyang, ano po, sa legal po nag-receive certain attorney, ano ba pangalan nito? Wait po Ano po, abogado niyo? Yes po, sa legal po, si attorney Ibrole. May sinabi ba kung makaka-attend siyang masok sa kayo? Wala naman po nga definite na sinabi, pero tinanggap naman po na. Hindi ko sila suggest. Pwede bang bigyan mo na kayo? May utos sa mga. Naghihintay sila kung may dumating na sampina. Kay TV ko. Oo. Pero may coordination. Ha? May coordination ng NBI. Wala pa. Ako pa nga naging pro sa kaya kanina, yung napanood ko kagabi yung press con ng Malacanang. Nandun yung NBI, nandun yung DOJ, at saka yung isa. Ako naging pro sa kanya ngayong umaga, nag-usap kami. Sabi niya, tawa siya ng tawa. Ginawa na niya, sir. So, Bakit? naman yung krimen na na-commit niya na patayin muna siya bago siya mag-commit ng crime. By that time, sino malalagot kung napatay na siya? Di ba? Kaya yun nga ang premise conditional. Patayin niyo ako, mapatayin kayo. May plano po ba si VP Sara na sumipot po sa NBI kung dahil papatawag siya dito? I don't see that as a problem. Pag may mga ganong investigasyon, harapin niya yan. Harapin niya lahat yan. One by one. Huwag naman na sabay-sabay. Harapin niya yan. Paano pang investigasyon na gano'n, harapin niya. Basta, yung nga lang, nahahampan yung kanyang trabaho. But anyway, andito na tayo sa sitwasyon na ito. She's willing to face everything that is thrown at her. Senator, sabi reasoning na lang daw ito na ang staff ni BB na ospital. Anong reason dito, sir? Anong sabi niya? Parang dahilan na lang daw ito na lahat ng ospital ng staff niya. Hindi ko nakita, kung nakita ba ninyo kahapon sa hearing na nag-collapse right there and then doon sa hearing yung si Costa? At Magdadang dito, sir. okay naman. Sarap naman ito. Sir, kamusta po yung pasyente natin, si Yusef Laga? Improving na siya. Lalo-lalo na nandyan yung nanay niya. Dumating yung nanay niya. So, nakakatulong para ma-address yung kanyang concerns. Nakakabigay sa masyadong ako. Sir, kahapon sabi po ninyo nakakausap pero hindi mahina. Ngayon po, kamusta po si Yusef Laga? Andiyan pa rin nakahiga sa kama niya. Pero nakakausap siya at nag-smile na. Sir, yung nabanggit nyo na improving, anong kaibahan ng kahapon sa ngayon? Kahapon, pag nalaman niya na alis ako, umiiyak eh. Nagpapanik na naman, nagpapanik attack na naman. Wala si BP, pumunta sa house. Tapos ako pupunta sa Senado para magsisyon. Yun, nagpapanik attack na naman. Kaya kinandam ko muna bago pumalis. Saan ano po yung sinasabi niya kung nagpapanik na siya? Yun nga, yun lang natumatay siya nung gabi nung ilipat siya sa Women's Correctional. So, iyan pa rin nasa utak niya ngayon. Baka ililipat siya doon. Takot na takot siya. Pero nakatulong po ba yung presence ng nanay niya? Ano yung mga napapag-usapan? Oo, malaki tulong. Malaki tulong. Kahit tayo lahat, very comforting yung presence ng ating mother, di ba? Anytime. Anyway, pag nandiyan yung nanay mo, malaking bagay. Ito comfort yun. Sir, si Ma'am Gina Acosta, kumusta naman? Sino? Gina Acosta, yung pong high blood sa... Sino sa kabilang kwarto ko na, hindi ko pa nagtingnan. So, na-admit din sa sir? Na-admit po si... Nandiyan pala. May isang kasulti pa pala kami. Pero sa BP lang, sir. Hindi ko na-account lahat. Pero high blood pa po ba siya? Bumaba na? Hindi ko pa nakita. Dahil si BP lang sabi sa akin na andyan doon si Gina Acosta. Na-combine din. Sir, may isang staff pa, si Nicole. Kamusta po yung asthma niya at saka yung anxiety and attacks daw na yesterday? Okay naman si Nicole ngayon. Kahapon lang. Medyo nahirapan huminga. Pero ngayon, okay naman siya. Admitted din po ba si Nicole o hindi, sir? Ginagamot po sa dito? In-administer sa kanya yung mga lahat-lahat, yung supot, yung gano'n dito, di ba? Ipahingahin sa supot, tapos, ako kung anong mga gamot na
binigay sa kanya. Medyo okay naman So siya. may kama rin po si Nicole dito, sir? Ah. May kama rin si Nicole? Katabi Wala. Kasi Nicole, yung kahit saan siya, kung saan mabakante, wala na sa couch, doon siya. Kung, minsan kung umalis si BP, doon siya doon maliit na kama na nasa sahig banda para kay BP, doon siya nag-occupy. Sir, until kailan po kayo magbabalik-balik po? Doon, hanggang matapos ito. Ay, 5 days man daw, di ba? Additional 5 days. So, kanya, kahit na hindi na abot ng 5 days, basta makuha ko ng assurance na hindi na magpapanik attack si Laika. Pwede na siguro akong umuwi sa bahay. So sinabi po At yun na nga no mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita sa oras na ito. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Marami po salamat mga kababayan, ingat and God bless.